Pinag-aaralan po natin, of course, yung growing in love. Di po ba? Ayan, grow in love. And for that series, nagkaroon tayo ng mga mini-series, especially about love. Di po ba? Yung L, loving God, and loving others. So, pinag-aralan po natin yan. Marami po tayong tinakal dyan ng mga topics. What else? Obey God's Word. Di po ba yung importance of reading God's Word? Di po ba? Pinag-aralan din po natin yan. And of course, yung volunteer to serve. Para din po pa makita ng mga kapatiran na mahal natin ang isa't isa. We care for them. We serve them. We serve God through them. Ano po? Tinakal po din natin yan. And now, nandito na po tayo sa ating mini-series, Engage the Family. Last week, during our celebration of Father's Day, diba, inumpisa na po ni Pastor Eric Manuel and ni Brother Jonathan yung God's design for dads. Napaka-importante po nun di ba? Especially sa mga father. Tayo po yung supposed to be the spiritual leader in our home. Di po ba? Kaya po ngayon, bago tayo magsimula, at bago ko sabihin sa inyo yung title ng message natin, tignan may konting ano po tayo. Tignan ko kung magaling po kayo sa mga symbols. Ayan. Alam niyo po ba itong symbols na ito? Ano po ibig sabihin yan? Pedestrian lane. Oh, pwedeng tumawid. Hindi ho nakamamatay yan. Pwede yung tumawid dyan. What else? Ito. Madalas yan sa sinihan, di ba? No cameras or video allowed. Di ba? What else? Ito. Comfort room. Yung iba, akala elevator. Ano po? Ayan, comfort room. What else? Ayan. Recycle. Di ba? Recyclable. Ito. Lumina. Men at work. Tama, men at work. Di ba? So, may mga nagbubungkal. Ano? Ito. Alam na alam ninyo, pero marami hindi sumusunod dito no parking allowed. Ito yung pinaka mas nai-ignore ng tao, no? Ano pa? Ito. No pets allowed, no? Makikita natin 'yan sa mga paliparan, sa mga restaurant. No pets allowed. Lalo na kung berang pets mo, 'di ba? What else? Ito. Poison. Galing, 'di ba? Kala ko no dead allowed No? So ibig sabihin poison. You know, one of the deadliest poison in the history of mankind is what we call arsenic. Ano po? Itong arsenic na to, usually ginagawa ng mga iba, naiisip ng iba na gawing isa sa mga weapons of mass destruction. Yung arsenic. Because a drop of arsenic can kill a person. Napakatindi po niyang poison na yan. Ano po? Napakasama po niyan sa katawan natin. Papatayin po tayo niyan. Meron namang effect ng mga poison na unti-unti kang papatayin. Hindi mo namamalayan, pero unti-unting sinisira ang iyong katawan. Ganyan-ganyan din po ang poison of unforgiveness. Madalas po, akala natin, okay lang yan, siya naman na nagkamali Ako nasa tama Pero hindi natin namamalayan, unti-unti na tayong sinisira. Unti-unti na tayong pinapatay, especially our Christian life. Yung pamumuhay natin sa Panginoon ay unti-unti niyang sinisira. Kaya nga last week, anong sabi ni Pastor Eric Manuel? Genuine love includes forgiveness. Kasi po napaka-importante niyan sa buhay ng isang Kristiyano. Ano po? Kaya the title of my message this morning is Again. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, choose to forgive. Ayan. Choose to forgive. Kilala niyo po ba ito? He was born in 1889. Hindi po si Brother Berwin to, na aking kaibigan.
Hindi rin po si Pastor Eric ito. Mas matanda naman po ito kaysa kay Pastor Eric. Ano po? Alam niyo po itong batang ito, nung pinanganak po siya, he was physically abused by his father. Verbally, physically abused. Habang lumalaki po siya, ay grabe po siyang parusahan ng kanyang tatay. Ano? Because his father is a German. So malupit po siya. Hindi ko naman sinasabing lahat ng Germans ganun, ano po? Pero malupit po ang kanyang tatay. So, pati ang kanyang nanay ay binubugbog ng kanyang tatay. So, lumaki po siya na ganun ang kanyang senaryo araw-araw. Hanggang sa maging very close siya sa kanyang nanay. Unfortunately, her mother ay nagkaroon ng cancer. Nagkaroon po siya ng cancer. So, habang yung doktor ay pinilit na gamutin ang kanyang ina, kaya lang, hindi na nagamot. What happened to this child? Sobra siyang nagalit sa doktor. Dahil all the while, habang ginagamot ang kanyang nanay, malaki ang paniniwala niyang mapapagaling ng doktor ang kanyang nanay. Kaya lang nung hindi gumaling at namatay ang kanyang nanay at the age of 40 plus, 46 or 45, sobra siyang na-devastate. Devastated po siya. Sobra siyang nalungkot, sobra siyang naging bitter. It happens to be, yung doktor ng kanyang nanay is a Jew. Ano po? Jew po ang kanyang nanay, ang doktor ng kanyang nanay. And you know who this person was? He is no other than Adolf Hitler. And you know what happened after that? He killed millions, not thousands, millions of Jews. He slaughtered them. Ano po? Because yung galit niya at yung bitterness niya, no, kinumbay niya. Kaya siya nakapatay ng ganong karaming tao. Why should we choose to forgive? Bakit ba natin kailangan tayong magpatawad? Because according to this verse, therefore, as you have received Christ Jesus, so Jesus the Lord, so walk in Him. So it means, if you have received the Lord Jesus Christ bilang Kristiyano, you call yourself a Christian. Therefore, I suppose, you already received the Lord Jesus Christ. Diba? So tinatawag kang Kristiyano. So anong sabi dyan? So walk in Him. No? Ano po bang ibig sabihin ng walking in Christ? It means, tayo ay mamumuhay na katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kung saan po siya papunta, doon din po tayo patungo. Doon din po tayo pupunta. Kung paano siya namumuhay, kung paano ang kanyang pag-uugali, doon din po ang ating pag-uugali. Kung paano po siya magmahal, ganun din po tayo dapat magmahal. At kung gaano siya magpatawad, ganun din po tayo dapat magpatawad. Kaya nga, so walk in Him. Ano po? Kumbaga, parang papalit tayo dun sa kanyang sapatos. Lalakad tayo ng sabay sa kanya. Lalakad tayo ng iisa ang tinatahak. So ito po yung ating verse for today. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. So, as those who have been chosen of God, holy and beloved, and patience, bearing one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Okay. So, walking in Christ. Therefore, yung so, therefore pong ibig sabihin niyan, in Tagalog, sa makatuwid. Di po ba? Sa makatuwid as those who have been chosen. Pag ano po bang ibig sabihin ng chosen? Ibig kong sabihin ng chosen, pinili tayo. Di ba? Hinanpick tayo ng ating Panginoon. Hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa maganda ka, kung hindi, ito ay walang effort. Ikaw ay pinili. No? Pinili ka.
Hinanpik ka ng ating Panginoon. Ano? Kaya nga dito sa Deuteronomy 7 to 7, 8, ang mga Israelites, ito ang sinabi ng Panginoon sa kanila, "The Lord did not set His love on you, nor choose you because you were more in number than any of the peoples. For you were the fewest of all peoples. But because the Lord loved you and kept the oath which He swore to your forefathers." Yung mga Israelites ay pinili ng Diyos, hindi dahil sa napakalaki nila. In fact, sa totoo lamang, ang mga Israelites ay mga slaves lamang. Di ba? Sa Egypt noon. Pero sila ay pinalaya ng Diyos dahil sila ay Kanyang pinili. Hindi ho dahil sa magaganda sila, hindi dahil sa malalakas sila, hindi dahil sa marami sa kanila. Di ho ba? Sila ay pinili ng Diyos. Ganon din po tayo. Sabi nga sa Ephesians 2:8 and 9, "For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself." Sabi mo sa katabi mo, hindi dahil sa iyo, ha? Hindi dahil sa magaling ka, ha? No? Not from yourself. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast. Sa Tagalog, para daw po walang makapagyabang. Hindi yung pagharap mo sa Panginoon ay, "Lord, nagpatayo ako ng church, tumulong ako sa CCF, nagwawalis yata ako doon, no? Ako yata ang nagpatayo ng pader doon, akin yung isang haligi ron." Hindi po. Tayo ay pinili ng Diyos dahil yun ang Kanyang kalooban. Hindi po galing sa ating sarili yan. Upang pagharap natin sa Diyos ay hindi tayo makapagyabang. So we are chosen. Alam nyo, itong mga batang ito, kung makikita natin, pangkaraniwang mga bata lamang po sila. Hindi ho ba? Meron yan, tiga Cambodia, tiga Vietnam, Ethiopia. Kung makikita po natin sila, they were very ordinary. Di ho ba? Ordinary babies. I'm sure, kung ikaw makakita, hindi mo maiisip na, ampunin ko kaya ito. No? But you know, meron nung couple na pinili na ampunin ang mga batang ito. And this couple is a celebrity couple. Their net worth is more than $350 million. No? Etong mga batang ito, nung inampun nila ay mga baby pa lang. Hindi ho sila nag-display, hindi ho sila nagpayabang, hindi pa ho sila nakakasayaw noon nung sila po ay kinuha. Kundi sila ay pinili nitong couple na ito na napakasikat at napakayaman. Kilala niyo po ba kung sino yung couple na yan? Brad Pitt and Angelina Jolie. Hindi po ako yan. Si Brad Pitt po yan. Joke lang ho. Di ba? Imagine, this couple, hindi naman nila kailangan mag-ampun eh. Pero just imagine these kids, di ba? Na nasa isang baryo lamang sa probinsya ng Vietnam, Cambodia, Ethiopia, pero sila po ay hinandpick ng celebrity couple na ito. So imagine niyo po ang buhay nila ngayon. Di ba? Hindi ho nila na-imagine o nung parents man itong mga to, hindi ho nila malubos maisip na yung kayang ibigay ng couple na ito ay naibigay sa kanilang mga anak. Because they were chosen. Ganyan din po tayo pinili ng ating Diyos. We were chosen by God. Handpick. Alam niyo po, pinapanganak pa lang tayo, binubuo pa lamang tayo sa sinapupunan ng ating magulang, ay kilala na tayo ng Diyos. Minomonitor niya na po tayo. Ganun po tayo kamahal at kung paano tayo pinili ng Diyos. Ano pa sabi? So as those who have been chosen of God, holy. Holy. Ano pong ibig sabihin ng holy? Holy means to set apart. No? It is also means something or someone that can be brought into or allowed to enter the presence of God. Ano po? Kayo daw po ay banal, sinet apart. Kayo ay hiniwalay. Ano po? Bakit kayo hiniwalay?
upang kayo ay bigyan ng access ng Panginoon upang makadiretso sa ating Diyos. Di ba? So just imagine that. Di ba? You are holy, you are set apart. What else? You are beloved. Ano po? Kayo ay minahal ng ating Diyos. This is an act of will. Ano po? Ito ay sinadyang mahalin ka ng Panginoon. Hindi dahil sa na-inlove siya sa ganda mo, hindi dahil na-inlove siya sa kabaitan mo, kung hindi ito ay mismong galing sa Diyos. God decided to love you. No? That's why you were called beloved. Hindi po ba? According to Romans 5:10, for it while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. So, before, tayo ay mga enemies. Di ba? Ano po ba ang pinakamahirap na command sa atin ng Diyos? Kundi yung love your enemies. No? Pero imagine po, dati po, nung hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Hesukristo, tayo daw po ay enemies, kalaban ng Diyos. So imaginein mo yan, sino dito ang may gustong kalaban ng Diyos? Di ho ba? Imagine this, kalimbawa, meron kang kaaway, ganyang kalaki. Gusto mo bang maging kaaway yan? Di ba? Halimbawa, nagpapark ako dyan sa ibaba, nakaharang yung sasakyan niya. Kakatukin ko. Pwede, pagtayo niya, halos kalahati, hanggang belt niya lang ako. Sasabihin ko sa kanya, okay ba yung parking mo? Ha? Di ba? Ayaw natin kaawayan kasi talagang kawawa tayo. Di ba? How much more si God? Di ba? Kung siya yung ating kaaway. Mas malaking, kayang-kayang pitikin ng Diyos yan di ba? Si God mas malaki. He is the creator of heaven and earth. Di ba? Kayang-kaya kanyang kahit isang tuldok lang ng kidlat, iba to sa iyo ng Diyos, patay ka, di ba? Pero anong sabi dito? We were reconciled to Him through the death of His Son. Di ba? Imagine this, di ba? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Imagine, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ganun po tayo kamahal ng ating Diyos. Bakit? So anong dapat natin gawin? Sabi nga dito, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So imagine, sinabi sa ng Diyos, no, na ikaw ay pinili, ikaw ay inihiwalay, at ikaw ay minahal. Therefore, di ba, dapat lamang na tayo ay may puso na, may compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bearing with one another and forgiving each other. Whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Kayo ba ay naniniwalang pinatawad ng Diyos? Taas nga po ang kamay ng mga naniniwalang siya ay pinatawad ng Diyos. Praise God. The question is, ikaw ba ay nagpapatawad? Wag na po kayong magtaas ng kamay. Ano po? Tayo ay pinatawad ng Diyos. Yan ang lagi niyang gusto nating isipin. Yan dapat ang lagi nating itanim sa ating mga puso. Di po ba? Paano tayo pinatawad ng Diyos? When you were dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven us all our transgressions, having canceled out the certificate of debt. Ano po ba ibig sabihin ng certificate of debt? Alam niyo po, kung ililista ng Diyos ang ating kasalanan, simula tayo ng pinanganak, ano na ho kaya itsura ng kasalanan na yon? Alam mo, sa tindahan nga, magkaroon ka lang ng listahan ng utang, halos mamatay-matay na yung tindero sa pagsingil sa iyo. Di ba? Isipin mo ang Diyos.
kung paano ka pinatawad sa iyong mga kasalanan, yung kanyang listahan, yung kanyang record ay wala na. Kinancel niya na. Bayad ka na. Di ba? Zero na yan. Malinis na yan. Kumbaga sa whiteboard, in-erase na lahat ng Diyos yan. Di ba? Okay ka na. Bayad ka na. Ganun po tayo pinatawad ng ating Diyos. Nung siya po ay nasa krus, sabi niya, it is finished. Or ibig pong sabihin ay tetelestai. Ang ibig pong sabihin niyan ay paid in full. Imagine po, tayo ay tinubos ng Panginoon ng kumpleto at hindi ho magkukulang ang kanyang pagpapapako sa krus at ang kanyang dugo para tayo ay hindi patawarin sa ating kasalanan. It means na ang kasalanan mo, no, ay bayad na, paid in full. Kinancel na ng Panginoon yan. Ano? Okay, so you are chosen of God, holy, di ba, yung set apart, beloved, forgiven. Ibig sabihin, ikaw ay pinatawad na ng ating Panginoon. So, you must choose to forgive. Sabi nga, you cannot share what you don't have. Kung sa palagay mo ay hindi ka pa pinapatawad ng Panginoon, true enough, mahirap magpatawad. Pero kanina, nung nagtaas ka ng kamay, naniniwala ka na ikaw ay pinatawad ng Panginoon. Therefore, you should also forgive others. Diba? You choose to forgive. Diba? Top question, how many times do I have to forgive? Ilang beses nga ba tayong dapat magpatawad? Alam nyo si Peter, no? Hindi po si Peter Tanchi, wag nyo ko isumbong. Si Peter po, yung disciple po niya, alam nyo, maepal po itong si Peter no? Mahilig po itong magaling sa Panginoon Kasi po, nung panahon po nila Jesus Christ, nila Peter, according to their law, ang pagkakamali lang sa kapwa, pag nagkasala sa kapwa ay hanggang 3 beses lamang. No? Based on their history, 3 beses lang pwedeng patawarin. So pag lumampas ka dyan, sabit ka na. Pwede nang humingi ng kaparusahan para sa iyo yung iyong pinagkakasala. No? Kaya siguro kukonti ang babaero nung araw, Kasi hanggang 3 lamang pwede no? So, ganun po. Pero si Peter, anong sabi niya? Then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Tama sabi niya. So, tanong niya, sagot niya, up to 7 times? Di ba? Up to 7 times ba, Lord? Papogi si Peter di ba? Sabi, Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Ano pong ibig sabihin ng 70 times 7? Carry 1 cannot be, borrow 1 from 2. Diba? Pag kinompute nyo po yan, ang kalalabasan niyan ay 490 times. Okay. Okay. Sino na po dito ang may kakilala na nagkasala na sa inyo ng nasa 139.5? Definitely, hindi po natin mamomonitor. Di ho ba? Dahil ang sinasabi ng Diyos dito, walang katapusan ang pagpapatawad. Dahil kayo mismo ay hindi kayo binilangan ng Diyos. Sa totoo lamang, tinubos ka na nga ng Diyos, binayaran ka na nga ng Diyos, hanggang ngayon nagkakasala ka pa rin. Di ba? Sino dito ang walang kasalanan? Taas ang kamay. Di po ba? Hanggang ngayon, nagkakasala pa rin tayo. Di po ba? 70 times 7. Ibig pong sabihin, tayo ay magpatawad dahil tayo ay pinatawad ng Diyos. At wala pong hangganan ito. Dahil ang pagmamahal at pagpapatawad sa iyo ng Diyos ay wala ring hangganan. In fact, lumampas
sa kamatayan ang kapatawaran ng Diyos sa atin. Ano po? You know the story of the unforgiving servant? Ano po? Yung story po niyan, ano? Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. For this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. When he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him. So, ibig po sabihin, yung 10,000 talents, nasa ano po yan? 20 years, 15 to 20 years of wages. Ano po? Napakalaki po nun. So, more or less po, ngayon, pag kinompute natin sa modern na pera natin, nasa mga, more or less, nasa 10 to 20 million pesos po yan. Or dollars. 10 to 20 million dollars. Ano po? Ganyan po kalaki yan. Ano po? Continue. But since he did not have the means to repay, his Lord commanded him to be sold along with his wife and children and all that he had, and repayment to be made. So the slave fell to the ground and prostrated himself before him, saying, "Have patience with me, and I will repay you everything." So ano sabi dyan? He did not have the means to repay. Pag may utang ka namang ganong kalaki, 10 to 20 million dollars, talagang mahihirapan ka magbayad. Di ba? Ano sabi? O sige, ipalit mo sa utang mo yung asawa mo, yung mga anak mo. No? Ibenta mo sila para yung pagbibilan mo sa kanila, pambayad sa akin. Di ba nung panahon nila, usong-uso mga slaves? Di ba? Binibili po ang mga slaves nung araw. Ano po? So, anong ginawa noon? Siyempre, mahal niya yung pamilya niya. Diba? Napakabigat naman. Para mo na siyang kasi, pag naging binenta na yung kanyang asawa at anak, mawawala na yung karapatan niya doon. As if parang namatayan siya ng pamilya. So, ano nangyari? So, the slave fell to the ground and prostrated himself. So, dumapa siya. No? Nagdumapa siya sa harap ng king. Diba? Sabi niya, "Have patience with me and I will repay you everything." Pagpasensya nyo na po ko, huhulug-hulugan ko naman po yan. Pipilitin ko ho. Huwag nyo lang kuhanin ang aking pamilya. Ganyan yung senaryo na yan. And the Lord of that slave felt compassion and released him and forgave him the debt. But that slave went out and found one of his fellow slaves who owed him 100 denarii, and he seized him and began to choke him, saying, "Pay back what you owe." Diba? Imagine ninyo. Ano sabi? And the Lord of that slave felt compassion. Naawa sa kanya kasi nagkandada pa siya dun sa harapan Nagmakaawa siya. So, ang nangyari, pinatawad siya. Sinabi sa kanya, imagine mo to kalimutan mo na yung utang mo. Sige na, humayo ka na. Okay na yun, pinapatawad na kita. Kalimutan mo na yung utang mo. So, itong servant na ito, habang papalabas, siguro, yes! Ang galing ng pang-famas yung ano ko. Diba? Yes. Diba? Anong nangyari? Nung nakita niya, yung tao naman na may utang sa kanya, 100 denarii. Alam niyo ba kung ano itong 100 denarii na ito? No? Kumpara dun sa 100 talents, ay napakaliit po nitong 100 denarii. Barya lamang po ito. So pag kinompute natin ito, so siguro mga 6 na buwan na sweldo lamang po ito. Kumpara dun sa milyon-milyon niyang utang. No? Ito ay libo lamang. Ano po? Pero nung ginawa niya, and he seized him and began to choke him. Sinakal. Ano? Nung magbayad ka ng utang mo, salbahe ka. Ginanon niya. Ginulpi niya. Di ba? Bayaran mo ko. Ganun tong nangyari na to. So his fellow slave fell to the ground and began to plead with him. Nagmakaawa sa kanya, saying, "Have patience with me." Sounds familiar? "And I will repay you." Sounds familiar. Di ba? But he was unwilling and went and threw him in prison until he should pay back what was owed. So just imagine ito. Pinakulong niya yung kanyang kaibigan, no? Yung kapwa niya servant, pinakulong niya dahil dun sa kanyang utang. Dahil sa utang ng kanyang fellow servant, ano? Pinakulong niya.
So when his fellow slaves saw what had happened, they were deeply grieved. Yung mga nakakita na awa, no? And came and reported to their Lord all that had happened. Then summoning him, his Lord said to him, "You wicked slave." Ano po ba ang ibig sabihin ng wicked? Alam niyo po ba ibig sabihin ng wicked? It means a person who has no God. Diba? Wicked. Hindi mapagpatawad. Diba? Salbahe. No? Unrighteous, unholy. No? Ibig nga sabihin, wala kang Panginoon sa buhay mo. You are wicked. Diba? You wicked slave, I forgave you all that debt because you pleaded with me. Pinatawad kita dahil ikaw ay nagmakaawa. No? Should you not also have had mercy on your fellow slave in the same way that I had mercy on you? Diba? So, parang sinasabi ng Lord na ito, pinatawad kita, bakit hindi ka marunong magpatawad? Kung paano kita pinatawad, sana ganun mo rin siya pinatawad. Diba? And his Lord, moved with anger, handed him over to the torturers until he should repay all that was owed him. My heavenly Father will also do the same to you if each of you does not. That's why forgiveness is very, very important. Dahil tayo ay pinatawad ng Diyos. So forgive his brother from your heart. Ano po? Sabi nga sa Matthew 6, verses 14-15, sabay-sabay po tayo, 1, 2, 3, if you forgive your Diba? God is God of love. God is God of righteousness. But also God is a God of just. Di po ba? Napakaganda po nitong verses na ito. Dapat po tayo magpatawad dahil tayo ay pinatawad ng ating Diyos. Di po ba? You know, there's a story about a young girl. Ayan po, umiiyak po siya. What happened here is yung kanilang village or yung kanilang town ay binomba po, no? Pinasabog. This is during Second World War, ano po? Binomba po. At ang ginamit ng pagpapasabog ng kanilang village, they use the napalm. Alam niyo po yung napalm chemical na yan? It's a type of gas, a gel type of gas, ano po, na pag nag-stick sa skin mo, hindi ho basta-basta namamatay ang apoy. At hindi siya basta-basta nawawala. So, tuloy-tuloy po yung kanyang apoy hanggang sa ikaw ay malusaw. Ganyan po yung katindiyang napalm na yan. Noong Second World War, ginamit po yan, isa sa mga mass destruction po. Ang ginawa po nila. So, pag ikaw ay tinamaan yan, talagang matinding severe damage ang mangyayari sa'yo or death. No? This was also being used as a flamethrower. Ano po? Yung flamethrower na yan, pag tinira sa'yo, talagang tinamaan ka, talagang magliliyab ka, mag-aapoy ka. At yung kaninang nakita ninyong bata, no, na nakahubad na because nasunog na yung kanyang damit, no? And 65% of her body was burned. Ano po? Her name, Kim Phuc, ang kanyang pangalan. Ano niyo po? Nung nasa ospital po siya, although she survived, ano po, nung nasa ospital po siya, she is in severe pain. Dahil po dun sa kanyang paso, 65% of her body was burned. Ano po? Ganun po. At habang ginagamot po siya, talagang ramdam na ramdam niya kung gaano kahapde ang nangyari sa kanyang buhay. Yung mga relatives niya po, yung mga kamag-anakan niya po ay nangamatay. No? Siya po ay isa sa mga nakasurvive. Kaya lang po, she underwent in a severe trauma. Ano po? Because of her physical and emotional injuries. 65% of her body. Ano po? Pero while in Canada, Kim Phuc, nung lumaki po siya, nag-aral po siya mabuti.
No? Nag-aral po siya, mahilig siya magbasa ng mga books. At isa po sa mga nabasa niya is Bible. And sa pagbabasa po niya ng Bible, doon po niya nakilala si Christ. At naalaman po niya na siya ay pinatawad din ng ating Panginoong Jesus. At alam niyo po ang sabi niya, "Forgiveness made me free from hatred. I still have many scars on my body and severe pain most days, but my heart is cleansed." Napam is very powerful, but faith, forgiveness, and love are much more powerful. Di ba? Kung ang taong ito ay kayang magpatawad sa nangyari sa kanya, tayo po kaya rin natin magpatawad. Dahil tayo ay pinatawad ng Diyos. Di po ba? According to Stephen Mansfield, the author of book Research, the solution is forgiveness. The same forgiveness that Jesus offers to each of us who have wounded Him. Christianity, after all, is about receiving freedom through God's forgiveness extended to us. Ano pa sabi niya? Offering that same forgiveness to others is the only means to us becoming healthy and whole again. Dahil po ang pagpapatawad ay hindi lamang sa kabutihan ng tao na pinatawad natin, kundi po para din sa ating kabutihan. Ano po? Para din sa ating kalusugan, sa maniwala kayo't hindi. Alam mo po, pag ang taong bitter, alam nyo, ay talagang, alam nyo po, before may kilala po akong couple, na talagang lagi po silang nag-aaway dahil medyo sumabit yung lalaki, no? Sobrang naging insecure yung babae, no? Lagi silang nag-aaway. Sa tuwing nakikita ko sila, parang napakadilim ng kanilang mga mukha. Because bitter sila sa isa't isa. But nung sila ay nakilala nila ang Panginoon, no? Lumago sila sa kanilang faith. No, they decided to forgive one another. At ngayon po, namumuhay sila ng maayos. Napakaganda ng kanilang pamilya. Ano? Kasi sabi nga, di ba, offering that same forgiveness to others is the only means to us becoming healthy and whole again. Forgiveness fact. And forgiveness brings higher psychological activity, facial muscle tension, heart rate, and blood pressure. Alam niyo po, kung kayo ay mahilig na mag-exercise, no? Katulad ng aking kaibigan si Brother Berwin, napakahilig niyan tumakbo, di ba? Kung ito ay sasamahan niyo pa ng pagpapatawad, ay talagang mas healthy ka, di ba? Kasi daw yung unforgiveness, nakaka-high blood, baka atakihin ka sa puso. Diba? Kaya pala yung galit na galit minsan, sinasabihan natin, relax lang, baka atakihin ka sa puso. Diba? Kasi totoo pala yun. No? Nakakakuha pala ng blood pressure yung unforgiveness. Diba? Ano pa sabi ni Dr. Jeffrey Sutton? Siya po ay psychology professor po, no, sa Missouri University. People who maintain some criteria that must be satisfied before they forgive experience a higher risk for mortality than those who forgive unconditionally. Sino po dito ang gustong mamatay na agad? Tapos mong kamay. Di ba? Lahat po tayo, gusto natin humaba ang ating buhay para mas makasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Di po ba? So, isa po sa mga susi ng mahabang buhay ay forgiveness. Di ba? Kasi sinabi dyan, higher risk for mortality. Yung mga tao raw na hindi nagpapatawad. Di ba? Conditional forgiveness keeps one at the mercy of the offender to satisfy those demands such as demands for apologies, amends, and assurance of change over which the victim has no control. Ang nangyayari sa iyo, yung iba naman sa atin, nagpapatawad, pero maraming kondisyon. Bumait ka muna. Alam mo po, wala ka ng control doon. Hindi mo kayang baguhin ng tao. Diyos lamang ang may kayang magbago sa tao, hindi ikaw. Hindi ang iyong
unforgiveness. Ano po? Marami sa atin gawin mo muna ito bago kita patawarin. Mag-sorry ka muna bago ako mag-ano. Hindi po, no? Wala po tayong control doon, wag po tayo mag-demand. Tayo po ay magpatawad. Imagine, ang Panginoong Hesukristo po ay pinatawad tayo at namatay sa cross nang hindi pa tayo humingi ng tawad. Tama po ba? Pero siya na po ang nauna na mag-offer ng forgiveness. Ano po? Nangyayari po sa atin, pag hindi tayo nagpapatawad, we cannot move on. Hindi po tayo makamove on. Nangyayari ho sa atin, natatali tayo. Di po ba? Ano pa sabi niya? Unforgiveness focuses on the past and keeps people bound to living in the past. The process of forgiveness frees a person to focus on the present and the future. Pag hindi po tayo nagpapatawad, hindi po tayo makamove on. Hindi po natin maiwan yung ating buhay. Ano po? Yung ating mga nakaraan. Yung ating mga masasakit na alaala. Ang nangyayari po sa atin para tayong nakakadena. Ano po? Sabi nga, to forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Ano po? So what forgiveness is? It is a choice. It is not based on feelings. Ano po? Kasi po, pag nag-depend tayo sa feelings natin, very unfair po tayo Mahilig po tayo na ipiplease ang ating sarili. Ano po? Kaya po, it is not based on feelings. Huwag po nating hayaan na, ay, tsaka na pag lumamig na ulo ko, ay, tsaka na pag hindi na ako galit sa kanya. Hindi ho. No? It is not based on feeling. It is obedience. Ano po? Ito ay pagsunod sa ating Diyos. Di po ba? What else? It is for our own good. Para din po sa kabutihan natin. Para din po tayo makalaya. Para din po tayo maging healthy. It is for God's glory. Para po ito ay makapagbigay ng papuri sa ating Diyos. Makita po ng mga tao sa paligid natin, especially ng ating pamilya, na meron tayong Diyos sa ating buhay. Yung po ang nakita ni Pastor Danny sa kanyang asawa na si Sister Don. Nung si Pastor Danny po ay bad boy pa, ano po, natutunan po ng kanyang asawa na si Sister Don na siya ay patawarin. Ano po? Kaya meron tayong Pastor Danny ngayon. Ginamit ng Diyos si Sister Don para po magkaroon ng isang Pastor Danny. Ano po? It is a conscious decision not to hold the sin against the person anymore, nor to make them suffer to their wrongdoings. Forgiveness includes accepting the consequences of the offense and trusting God to cause everything to work out for your good and the good of others. If you want to have a healthy family, always choose to forgive. Because nobody is perfect. Time will come. Magkakamali at magkakamali, magkakasala at magkakasala. But always choose to forgive. Ano po? Why? Because remember, this circle is you. Only you can control yourself. Wala na pong iba. Only you can control or fight your emotion. Kayo lamang po. Ang pwedeng magsabi sa sarili nyo, hindi. Magdidesisyon ako na magpatawad. Kayo lamang po yun. And this is the second, your influence, circle of influence. At ito naman pong third circle ay mga influence din po ng mga circle of influence mo. No? So if you are this, no, what they see is what they get. Meron pong ripple effect yan. So you are this circle of control and this one is your circle of influence. Kung anong nakikita sa iyo, most of the time ay siyang gagayahin sa iyo ng iyong pamilya. Di ba pag may game ka, at halimbawa Golden State Warriors ka, kadalasan hindi naman lahat, kadalasan, ang pamilya mo ay Golden State Warriors din. Di ba? Kasi bakit? Nai-influensyahan mo sila. May ripple effect. Ngayon, kung ikaw ay magpapatawad, o kaya kung ikaw ay hindi marunong magpatawad, yon ang kanilang makikita. Yun ang kanilang magiging influensya rin dun sa kanilang circle of influence. Diba?
yun ang kanilang makakasanayan. Alam niyo po minsan, ang pagpapatawad, ay nagmumula rin sa paghingi ng tawad. Totoo po yan. Kaya dapat po, let us check our heart. Sabi nga dito, the greatest obstacle to forgiveness, which is also the greatest obstacle to apology, is pride. Hindi po sabon yan. Kasalanan po yan. Pride. Sabi nga, pride is concerned with who is right. Hindi, siya naman na nagkamali. Ako naman mabait ako Madalas, justify natin ang gano'n, di ba? Humility is concerned with what is right. Ano ba ang tama? Ano ba ang makakristyano? Yun ang dapat nating gawin, di ba? Apology could be the start or forgiveness. Alam niyo po, totoo po yan. Napakarami na pong pangyayari kahit sa buhay ko na kailangan pong ako ang manghingi ng apology upang ako po ay makapagpatawad. Because apology is sincerely given can open the path for communication, restoration of relationship, invite forgiveness. Alam niyo po, sa totoo lamang, kami pong pamilya, meron po kaming nakaaway before, mga years ago, na isang nakapwa naming family friend. Nagkaroon po talaga ng matinding sagutan, hanggang sa dumating yung time na hindi na kami nagpapansinan. In fact, sabi ko noon na makakapamuhay kami nang wala itong pamilya na ito. No? Hindi namin sila kailangan. Pero nung ako po'y nagsimula maglingkod sa Diyos, alam nyo, pinipilit ko i-justify. No? Siyempre, nag-i-speak na ako dito. Walk my talk, di ba? So, lagi ko sinasabi, Lord, pinatawad ko naman na yun Pero the Holy Spirit sabi sa akin, talaga? What if kung magkaharap kayo? Lord, di ko na lang papansinin, pero pinatawad ko na yun. Di ba? Pero deep inside me, medyo sabit nga, nakakaya kay Lord Di ba? Paano na lang pag forgiveness yung topic? Di ba? So, alam mo si Lord talaga alam Kilala ko ng Panginoon So, may nag-invite sa amin na isang merong dibu. So, nagpunta po kami. It happens to be na yung family na yun ay invited din. No? So, sabi sa akin ni Lord, sabi ko kasi kay Lord, Lord, sige Lord, pag may pagkakataon, ako mismo mag-a-approach at hihingi ng tawad. Talaga, nagkaroon nga ng pagkakataon. So, nandun kami, una namin nakita yung mga anak, wala yung mag-asawa, okay, lusot. Yung pala na late lang. Mamaya-maya nung dumating, sabi ko sa'yo, pinagpawisan talaga ako ng malagkit. Talaga, hindi kami pinansin, hindi kami pansinan Ganun kami. Ang kaiba ng upuan Sabi ko, patay ako nito. Ito yung usapan namin ni Lord ngayon, sabi sa akin, Holy Spirit, anong gagawin mo ngayon? Alam mo, talagang nag-struggle ako. Sabi ko, doon ko na-realize na, Lord, hindi ko pa pala sila napapatawad. Sabi kong ganun. But talagang pray ako noon. And I decided to approach them. Una ko nilapitan yung babae, yung misis. Habang yung mga anak namin nagkakasiyan sa stage, sayaw-sayaw sila, kanta-kantahan sila. It's a debut party So, nilapitan ko yung wife, sabi ko, blank na lang yung name. Sabi ko, don't worry, hindi po Tigarito yon, ha? Baka iniisip nyo, Tigarito Hindi po si Berwin yun, ha? Magkaibigan kami. Nung nilapitan ko po yung babae, sabi ko, will you please forgive me? Sabi ko, I'm so sorry sa lahat ng nangyari kayong daanan. Alam mo, tinaya ko yun. Nasa isip ko lang, what if kung hindi ako patawarin? What if kung hindi ako pansinin? Pero sabi ko, Lord, okay na yun. Bahala ka na. Basta I did my part. But lo and behold, niyakap ako ng babae. Tapos siya, habang mister niya, nakatalikod na ganun Sabi ko, Lord, itong pinakamahirap yung mister. Muntik na kami mag-upakan nito No? So, nilapitan ko rin, sabi ko, Brad, will you please forgive me? Patawarin mo ako sa mga sinabi ko, sa mga nagawa ko. And that guy hugged me. And what surprised me? On our way home, ang saya na, biglang naging masaya yung atmosphere, Even yung mga kaibigan namin,
Talagang naging light yung moment, no? On our way home, sabi sa akin ng anak ko, Dad, when you approach Tito and Tita, I saw the work of the Holy Spirit in you. I never thought na sila pala nag-o-observe. I never thought na sila pala ay sinusubaybayan kung anong mangyayari. Pero I was so blessed because yun ang narinig ko. So true enough, may ripple effect. And true enough, it invite forgiveness. Hindi ko na sinabing, ikaw kasi ganito, ganyan. No. Will you forgive me? Kaya tayo po, ang pamilya natin, pag nagkakasala rin sa atin, or pag nagkakamali, we can choose to apologize. Acknowledge the hurt, shortcoming. Kahit sabihin natin na sila may kasalanan, definitely may nasabi tayong hindi maganda, may naisip tayong hindi maganda. Lord, kunin mo na siya. May naisip tayong gano'n. We can ask forgiveness. Diba? Or apologize sincerely, no excuses. No? And ask for forgiveness. No? Ephesians 6:12, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. No? 1 Peter 5:8, be a sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls like a roaring lion, seeking someone to devour. Alam niyo po, pag tayo ay hindi marunong magpatawad, we will become bitter. And bitterness is very, very dangerous. It's like a Trojan horse. Alam niyo po yan, Trojan horse? Sa city of Troy? Di po ba? Sometimes, it seems legit yung ating pinaglalaban, yung ating paniniwala. Pero yung pala, nagkakaroon na tayo ng bitterness. And the solution is choose to forgive. So engage the family, choose to forgive. No? Last story, I know someone, not here in CCF Taytay, but also as CCFers. Before nung hindi pa niya na-accept si Christ, businessman siya. Napakarami niyang pera. Napakaganda ng mga kotse niya, Mercedes-Benz. So, nambababae siya, kaliwat kanan. No? And one incident, at yung kanyang wife, umaaten na. No? Christian na yung kanyang asawa. One time, nagulat na lang, may kumatok sa kanilang bahay. At pagbungad niya, merong isang babae nakatayo sa harapan ng kanyang pintuan, merong laslas sa leeg. Sabi niya, hinahanap yung kanyang asawa. So, sabi niya, sinalo niya yung babae. Sabi, nagpakilala yung babae. Siguro feeling ng babae, mamamatay na siya, kailangan niya nang umamin. Ako yung number 2 or number 3 ni ganito, no? Pinasok po yung bahay ko, ako lang po mag-isa eh. Nilaslas yung kanyang leg. So, tinakbo niya sa ospital, and you know what? Yung asawa, siya pa ang nag-alaga. Sinusubuan niya ng mga pagkain, inalagaan niya. Inuwi pa nila dahil takot umuwi sa bahay, inuwi pa niya. At pinatawad niya ang kanyang mister kahit hindi pa humihingi ng tawad. Pinatawad niya yung babae kahit hindi pa humihingi ng tawad. You know what happened? Sila na mismo ang nag-decide na maghiwalay at sila po ay mga naging Kristiyano. And the entire family became a Christian. Now, they are serving the Lord. So just imagine that. Imagine po ninyo, kung yung bumungad na yon, tinadyakan pa nung asawa yung ganun magiging Kristiyano po kaya sila. Diba? So choose to forgive. Again, you are chosen of God, holy, beloved, forgiven, so you must choose to forgive. Sabi nga, because of God's amazing love, there's forgiveness. One of the evidence that God exists, because there is forgiveness. Choose to forgive. Because God's forgiveness formula was 1 cross plus 3 nails equals forgiven. Sabi nga, when they came to the place called the skull, there they crucified him and the other criminals, one on the right and the others on the left. But Jesus was saying, Father,
Forgive them, for they do not know what they are doing. So just imagine that. Instead na i-order ng Diyos to destroy us, He chose to forgive us. Di po ba? That is why we have to choose to forgive. Sabi nga, Ephesians 4, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you.